Okay, karirin nyo yan. Oh, anong gagawin? 9:10 na. Eto, kausapin natin. Kasi nga, di ba, ang dami natin. How many stories have we heard? Ilan na ba? 2, di ba? Yung kay Axel na naglalakad siya, na akala niya meron siyang kasunod sa likuran niya, pagtingin niya, wala pala. And ito namang kay Maureen na may bata na nagpakita sa kanya at the same time na sleep paralysis siya. Para po mabigyan ng linaw ang mga bagay na yan, kumausap po tayo, kumonsulta po tayo sa isang paranormal expert. Kasama po natin sa linya ngayon si Sir Deuce Abbas. Sir Deuce! Or Deus? Sir, sorry ha, baka ma-murder ko yung name nyo. Deus po ba? Deus? Yes po, Deus Okay. Abbas. Ayan, sir. Peace po tayo. Sorry po. Ayan. Sir Deus, kwentuhan mo naman kami. Bakit po ba, unang-una, bakit po ba tayo, or bakit sila, nagpaparamdam sa atin? Ayan po, lalo na pag halimbawa, ang mga spirits kasi talaga ay kadalasang pinaparamdaman yan is yung mga malalakas ang pakiramdam. Unang-una, yung mga bukas din ang third eye. Yan, isa po yan sa mga palaging napaparamdaman. Pero kung ikaw po ay wala namang mga ganong ability, so syempre wala ka talagang mararamdaman, wala ka rin makikita. No? So kung saan sila attractive sa isang tao, doon po sila nagpaparamdam at nagpapakita. So sir, itong nangyari kay Axel na akala niya all the while na naglalakad siya, meron siyang nasa likuran niya na nakikilakad kasi naririnig din niya yung footsteps. Ano po yung basa niyo doon? Based sa aking pagpapakinig ng kwento niya, either that is an entity, no? Isang entity po yon doon sa isang lugar na yon na lalo na this oras na ng gabi din. So malamang na-curious sa kanya yon kung sino itong naglalakad ng ganung oras, no? Kadalasan kasi 'di ba maaga natutulog ang mga tao sa probinsya, sa 'di ba mga ganung instances. So maaring na-curious yung espiritu na yon kung sino yung naglalakad na nag-iisa. Pwede rin ba sir na na-attract? Yes, pwede rin po. Kasi ganun po ang mga instances bakit sila nagpaparamdam, nagpapakita. Pwedeng na-attract ng isang tao, no, ang ganung mga espiritu. Katulad ng sabi ko, if you are gifted, mas malakas po or mas marami pong mga paparamdam or pinapakita sa inyo ng mga spirit, no? Ganun po 'yun. Doon naman po sa kaso ni Maureen na yun nga, nag-sleep paralysis siya pero before that nakakita siya ng bata na lumapit sa kanya at niyakap pa siya. Pagkatapos yun nga, pasikip ng pasikip yung yakap hanggang sa nag-sleep paralysis na siya. Paano naman po yun? Paano po yun? Ayun. So based sa kanyang kwento, maaring isa tong parang entity rin ito na nandoon sa bahay nila, no, na maaring nanggagaya to. Ito yung mga tinatawag din namin na doppelganger. Yes. No, usually nanggagaya ito ng mga tao na nasa loob ng bahay. Yan, isa po 'yan sa mga parang pinapakita niyang kakayahan, no, na manggaya ng isang tao sa isang bahay. Tapos kung bakit po siya nakaramdam ng parang something, no, na kasi ang buhay po at patay magkaiba po kasi yung yung frequency, no? Pag once ang merong patay po na lalapit sa buhay or any spirit, madi-disturb po yung sarili niyong frequency. So pag once po na-disturb yung sariling frequency ninyo at parang nag-collide na yung frequency ng patay, magkakaroon po yun ng disharmony. So yung disharmony po, yun po yung mangyayari, no, na kung bakit para tayong sinasakal, yung nag-sleep paralysis na tayo, na hindi tayo makagalaw. So yun po yung reaction ng body natin. Kasi di ba usually yung mga nakakakita, ayan, pag nakakakita sila ng mga espiritu, kadalasan yan nilalagnat. So yun po yung mga causes, no, na kadalasan dahil nga po magkaiba ang frequency, di ba, lalo na sa ngayon, di ba, dahil tayo, araw ng mga patay. Yes. O siyempre, merong mga dumadalaw sa atin. Mas malakas no? po ba talaga, sir, kapag yung mga ganitong panahon? Yes, maaring malakas din ang sa ganitong panahon. Usually mag-start yan ng August, no? Ganun talaga ang malakas. Pero
para sa akin, kung ikaw po ay gifted, wala po siyang pinipiling wala po siyang Panahon. pinipiling time or na a month. Mhm. Mhm. Pero sir, yung nagpaparamdam sila dahil gabi lang o madaling araw, pero in any particular time of the day, maaari silang magparamdam? Usually kasi gabi sila nagpaparamdam kasi nga lalo na halimbawa alas 3, alas 12 dahil po doon na yun po yung mga open portals, no, yung 3, 6, 9, 12, yan po yung mga kadalasan open portals at thin line yung pagitan ng spirit world at ng physical world. Mhm. Sir, ano yung dapat gawin kapag kunwari naka-encounter sila ng ganyan? Ayan po, for the first thing you do, kung wala namang ginagawa sa inyong masama, let them be. Para hindi po kayo mapahamak. Huwag po ninyo silang pakialaman, huwag niyo silang, ito nga ay sinasabi namin lagi, no, pag kami in-interview, halimbawa, merong mga nakakita ng ganito, ganyan. Lagi namin sinasabi kung hindi ka naman dinidistort, gamitin mo na lang yung didmatology. Oo. We have to learn to coexist with them as well, no? Yes. Tama po yan. So, ganun lang po, no? Huwag nating i-provoke, kasi pag once na-provoke niyo yan, maaaring talagang kakalabanin kayo niyan. Sir, paano yung kaso, like yung kay Maureen, yung parang sinasakal na nga siya, ano yung magandang gawin pagka ganun? Dapat ba magdadasal tayo? Paano Yes. po? Yes po. Number 1 is prayer. Prayer po is the powerful tool na para maging safe tayo. Meron po bang specific prayer or any prayer will do? Any prayer will do para sa akin. Pero if you are Catholic, then pray our Father. Yon. So, I believe in God. Yung mga ganon. Hail Mary. Yon. Pero kung kayo naman ay mga nasa ibang religion, you can pray for your own self na lang po. I see. Sir, last na. Kasi Sige 'di po. ba sabi mo nga ito mga elemento, no? Magkakaiba pa ba 'yan? Elemento, espiritu, 'di ba? Meron tayong mga tinatawag na elementals, meron tayong tinatawag na mga spirits, meron tayong tinatawag na mga ghosts. Ano yung difference nila? Ayun. So yung mga elementals kasi, ito po yung mga entity. No, sila po yung mga entity. Ang mga ghost naman, sila po yung mga sila po yung kadalasan mga espiritu na hindi pa natahimik, no? At ano nga po yung isa ulit? Elementals, mga spirits and ghosts. Ayun. So, yung mga spirits naman kasi, usually kadalasan mga imprints lang yung mga ganon, no? Imprints ng mga namatay, ayan. Kaya nga minsan 'di ba, halimbawa pag may namatay na tao, parang naramdaman ko yung presensya ni ganito ni ganyan doon sa lugar na to. So yun po yung tinatawag nating imprints, no, ng mga taong pumanaw na. Kadalasan diyan or di kaya yung mga depende po yan sa imprints na naiwan sa isang lugar, sa items, yun, yung ganun po yung mga niyan. Okay. Sir, last na. Very, very Sige quick. po. Baka meron kang isang nakakatakot na encounter. Ayun. So, meron po akong isang encounter, no, na dati kasi nagtrabaho ako as security guard sa isang private company. Nag-start pa lang mag-open yung third eye ko that time. Nag-start pa lang nag-open siya. Tapos, medyo ginabi ako ng pag-open ng lights namin noon sa compound. So, nagulat ako nung pupunta na ako dun sa switch pupuntahan ko na isi-switch ko yung ilaw. May nakita akong pulang mata, 2. Kaya natakot ako nung nakita ko yun. Sabi ko, ba't may pulang mata? Pero, Nakatingin sa'yo, sir. ayun nga, ginamit ko na yung didmatology. Sabi ko nga, hindi naman, kunyari, hindi kita nakikita. Kasi kung papansin ko yun, matatakot ako lalo. So yun, talagang kunyari, hindi ko siya nakikita. In-on ko yung ilaw. So yun, napagtagumpayan ko naman. Kahit natakot na ako sa loob ko. Nararamdaman ba nila? Do they sense na we're afraid? Kasi Yes, 'di ba yes. tayo we are also energy, hindi ba? Yes, we are yes, also yes po. we are also composed of energy. So, nararamdaman ba nila yung energy natin kapag natatakot pag natatakot tayo sa kanila? Yes po, lalo na sa reaction natin, kung anong reaction natin kasi may mga spirits kasi, no, na talagang mga playful spirits na talagang pag halimbawa alam nilang takot ka, tatakutin ka lalo. Oh. So, kumbaga parang sige, i-deadman na nga lang natin. Sir, Kasi pag dinedman mo sila parang ay
nakikita ba ako nito? Mag-aalangan nga kasi sila na, Oo. parang hindi ata ako napansin oo nito, nga. ganun. Oo, so ano nga, oo, so parang ititrick mo na lang din sila, no, na wala, hindi Yes. pala ako nakikita, Yes, akala yes. ko lang nakikita ako. Sir, baka may gusto kayo i-shoutout. Ayan. So, pa-shoutout po kay Ian Aragon Sombilio, kay Lisa Heraldo, Dagundong Bagyo, Kenshin Maglaya, at kay Sir Clyde Tapiset, na isa ding paranormal expert. Alright, maraming salamat, sir, for the time. Maraming salamat din po sa inyo. Yan. Sir Deus Abbas, isang paranormal expert at least nabigyan ng linaw kahit pa paano, di ba? Yung ating mga konting questions regarding that. O, di ba?